Okay lang po yun eh. Basta po makapasok lang po. Kasi lang po minsan po yung baon namin. Ay, yung ano po, yung... Pang-ulam. Opo. Ano ginagawa sa asin? Lalagyan ng tubig, hindi? Hindi po. Asin lang talaga? Tapos lagyan po mantika. 5 piso lang po kahit po yung ganyan lang po. 5 piso? Opo. Okay na sa iyo yan. Opo, para po makapasok lang po. Ano paghapon? Anong mimerinday mo? Wala po, yung kanin lang po yan, natira ko. Ay, yung tanghalian mo, yun na yun. Opo, Tapos wala nang merienda yun. wala na po. Ano bang pangarap mo sa buhay, Mike? Magkapagtrabaho po na maayos. Nakakain na ba kayo ng Jollibee? Hindi ba po? Hindi pa. Bakit? Wala po pong kasi pera. Kailan mo gustong kumain? Ang tanong ko sa'yo. Kahit po ngayon, basta po makakain lang po ng masarap. Surrender my pride. I give up my ego and take back my life. Alright guys, kumusta po kayong lahat at welcome back dito sa ating munting channel. So, pinapaalala ko lang po sa mga bago nating manonood dito na kung bago pa lang po kayo, please pag-subscribe na po yung YouTube channel natin. At syempre, i-click nyo na din naman yung notification bell dyan sa baba para maging updated po kayo sa araw-araw na ginagawa nating mga mission. So, ngayong araw guys ay pupunta tayo kay Kuya Eduardo, babalikan natin. So, doon sa dati namin dinadaanan, sarado na kasi may ginagawa, bumagsak, bumigay yata yung kalsada. Kaya ngayon, nagtanong-tanong tayo kung saan pwedeng dumaan. Then parang tinuturo nila dito daw, iikot tayo. Pero para sigurado, magtanong pa ulit tayo. Parang one way to eh. Hindi pa ba dito? Parang ito na naman yung ibang isang daan. Kuya, one way po ito? One way? Ito? Hindi, okay po. Tara guys, kailangan natin sila mapuntahan kahit sarado yung daan. Gawa natin ang paraan, hanapin na lang natin kung saan yung magiging daan natin papunta sa kanila. Hindi din kasi ganun kapamilyar to guys, lugar na to eh. Alright guys, so matapos yung paghahanap natin dito, nandito na tayo ngayon sa location at di na talaga kinaya ng paghahanap kanina. Nagtawag na ako kay nanay kung sino naglapit kay Kuya Eduardo. Then yun, pinasundo niya tayo sa motor, sa asawa niya. Kaya nandito na tayo ngayon. So bago ang lahat guys, every vlog natin ay magsha-shoutout tayo ng 2 viewers natin na magbibigay ng good comments or kahit anong comments, basta mag-shoutout tayo God the vlog natin. So ito, i-shoutout natin muna si Ma'am Marilo Diasis. Sabi niya ito yun maganda sa beneficiary ni Sir Marcos, mga disiplinado silang lahat, hindi mga marunong mag-request or manghingi. Kung ano yun bigay ng sponsor, yun lang talaga appreciate nila, hindi kagaya kay hindi natin mga beneficiary gusto lahat sila ay request dito, request doon. So Sir Marcos TV ay mabait talaga. God bless po sa inyo Sir Marcos Atras. Maraming salamat po sa napakaganda nyong comments, Ma'am Marilo Diasis. So may isa pa tayong shout out. Ito si Ma'am Ren. Si Ma'am Ren. So what I like to this team, especially to Sir Marcos, is that God's name is constantly on his lips. He's always say that the gift is from God. What a man. Good job and God bless Marcos TV channel. Keep it up. Keep it guys and all the sponsors. Thank you po. Maraming salamat sa comments ninyo. Syempre, lahat naman ng blessings sinasabi natin na hindi naman yan sa atin galing. Sa taas naman yan pinapadaan lang sa atin. So, yun guys. Shoutout sa inyo. At may mili tayo every vlog ng 2. So, dito na tayo. Punta na tayo dun. Andito ba yung anak ni ano? Ay, Gendry. Siya. Tapos sino? Ito pa? Opo. Itong 2? Opo. Yan, ari mga bata, ari idol daw ikaw po. Ay. Sige, mag-aaral kayo na dito eh. Tara, punta tayo dito sa ano. Punta natin si Kuya Eduardo. Ay, salamat. Buti na lang active kayo palagi. Eh, sabi ko nga, gusto ko laging anak tayo. Opo. Wala. Hindi talaga namin na mahanap kanina eh. Kasi hindi naman kami familiar dun sa bagong daan na tinuro. Eh, gusto. Kung pwede pa nga, gusto ko maging member ng team mo eh.
So, nandito si Kuya Eduardo ngayon. Nandiyan yung mga anak niya. Sabado kasi ngayon. So, tiniming talaga natin na Sabado, mapuntahan natin sila. Wala po lalo na ako ganun. Nung pumunta tayo dito, umulan. Ngayon, umulan na naman. Pambira. Nagano kasi Kuya Eduardo? Kuya Eduardo? Ay, magandang hapon Kuya. Anong ginagawa mo? Dito naman ba? Ha? Dito lang po. Ah, akala ko. Oh, Linis. malinis bahay mo ah. Linis. Yun ang maganda. Ito pala yung anak mo. Up. Tapos yun siya. Ilang taong ka na? 8 po. Ikaw? 6 po. Oh, galing. Ano, bata, marunong sumagot. Wala kayong pasok ngayon, meron? Wala po. Dahil ngayon ay... Ano meron ngayon? Sabado po. Yun! At least alam yung mga nangyayari sa paligid. Oh. Dahil Saturday, walang pasok. Wala bang ilaw dyan sa loob? Meron po. Yung isa wala na. Pumutok. Pumutok ang ano, Yung isang ilaw. ang ilaw. Ay. Yan ang mga tiya. Naggamon tali. Para bukas lang. Kuya Eduardo, ganda pupunta kami po dito na ulan. Blessing daw yun. O ngayon, umuulan na naman. O dito tayo. So Kuya Eduardo, kamusta? Okay lang naman po. Okay lang naman, wala namang problema sa mga bata. Wala po. Kumusta pag-aaral nila? Nung isang araw, absent. Bakit? Ano nangyari? Wala na akong baon. Walang baon. Ano bang binabaon? Ano pangalan niya? Mark Vincent. Si Mark, ikaw, ano pangalan mo? Ay, sagot. Ano pangalan mo? Eduardo. Ano pangalan niya? Eduardo Junior. Junior rin siya. Ah, junior ito. Ah. Junior ka pala eh. Si Eduardo Junior at saka si Mark. Dami nating Mark na tinutulungan ah. So, ano bang binabaon mo pag pumapasok ka, Mark? Ano lang po, tapos may pera rin po yung ano po. 5 piso lang po kahit po yung ganyan lang po. 5 piso? Opo. Okay na sa iyo yun? Opo, para po makapasok lang po. Aba! Galing naman ni Mark. Kahit 5 piso, ano naman nabibili ng 5 piso, Mark? Kahit po mga gamit lang po na ano, mga... Binibigyan naman po ako ng teacher ko po ng kahit po biscuit lang po. Pero may baong kang kanin, ano? Opo. Kasi hindi ka na umuwi ng tanghali. Opo, hindi na po. Anong ulam nun? Mga ano lang po yung mga Kung minsan, ano yung madalas mong inuulam sa kanin? itlog lang po. Tapos minsan po, hotdog. Ah, prito na itlog o nilaga? Minsan po nilaga, minsan din po nirito. Pinagpapalit-palit nyo na lang. Opo, tapos hotdog din po. Ah, ganun. Anong grade ka na ulit? Grade 3 po, apitong. Grade 3 ka na. Opo. Ikaw, anong grade ka na? Grade 1 po. Grade 1. Eh buti kapag minsan kapag wala kang baon, paano hindi ka na lang napasok? Hindi po, napasok lang po ako minsan. Kung minsan, eh bakit nung nakaraan absent ka daw dahil walang baon? Dahil po, absent po din to. Tapos absent din po ako. Sino ang absent? Itong kapatid mo? Opo. Tapos nag-absent ka na lang din. Opo. Dahil wala rin kayong pambaon. Hindi po, wala po kasi akong kasama pag-uwi po. Ah, bakit naglalakad lang kayong dalawa? Opo. Pauwi. Kapag pauwi, malayo ba school nyo dito? Malapit lang. Malapit lang po. Malapit lang naman, hindi naman delikado. Opo. Hindi naman. Marami ba kayong kasabay na ibang mga bata pag umuwi? Opo, yan lang po si Andre lang po. Okay, paano yan? Kung palaging itlog at hotdog, buti hindi ka naman nagsasawa. Okay lang po yan eh. Basta po makapasok lang po. Ayos lang yun. Opo, ayos lang po yun. Minsan po, lucky 7 lang po yung baon ko. Grabing bait naman ni Mike na anak. Tingnan nyo guys, oh. Kahit na paulit-ulit lang yung ulam niya, hindi siya nagtireklamo, hindi siya nagsasawa. Basta mahalaga makapasok lang. Yung 5 piso nga, nabaon niya. Ang binibili lang daw niya, yung mga gami lang. Opo, yung tigli 5 piso lang po doon sa kantin. Eh paano pag hapon, pag merindahan? Hanggang anong oras bang pasok mo? Alas 3, alas 4. Alas 4 po. O paano pag hapon? Anong mimerindahin mo? Wala po, yung kanin lang po yan, natira ko. Ay, yung tanghalian mo, yun na yun. Opo, Tapos wala nang merienda yun. wala na po. Hindi ka naman nainggit sa ibang kaklase. Hindi po. Maganda kung gano'n, magaling.
Paano sila kung nakikita mong halimbawa masasarap ulam nila, tapos ikaw itlog lang o kaya hotdog? Okay lang po yun sa akin. Basta po, makapasok lang po ako. Pero may mga kaklase ka ba na binibigyan ka? Wala. Wala ho. Wala. Opo. Hindi ka naman binubuli nila. Hindi po. Hindi naman. Okay lang yan, Mike. Mahalaga makapagtapos ka ng pag-aaral, ano? Kasi si papa mo, ganito na yung sitwasyon niya. Ikaw na lang yung asahan ni papa mo. Ano bang pangarap mo sa buhay, Mike? Magkapagtrabaho po na maayos. Anong trabaho yung gusto mo? Pulis lang po. Pulis? Gusto mo maging pulis? Para bakit? Bakit gusto mo maging pulis? Para po mahuli po yung masasamang tao. Yun ang gusto mo, pangarap mo talaga yun. Opo. Ikaw naman, anong gusto mo? Paglaki? Maging kapwa? Opo. Para tiba-tiba. Di ba? Kasi lahat sila gusto nila makatulong sa kapwa. Di ka maging kapwa ka na lang para tiba-tiba. Ano? Okay ba yun? Opo. Okay daw, sabi ni Eduardo. So, Mark, ganito. May nabanggit sa akin si papa mo nung nakaraan. Sabi niya, kung minsan daw, yung manok, may manok man kayong ulam, bigay daw yata sa inyo, paparte-partehin nyo ng maliliit para lang may ulam. Opo. Yun ang ginagawa nyo. Di ikaw bilang anak, Mark, ano naman ang ginagawa mo dito sa bahay na itutulong mo sa papa mo? Nagsasayang po tapos naghuhugas ng plato. Ikaw gumagawa nun? Paano naman kung nung nabubuhay pa yung mama mo? May ginagawa ka pa rin ba kahit nandyan siya? Wala po. Dahil ginagawa lahat ni nanay. Namimiss mo ba yung mama mo? Opo. May ano na siya? May muang na siya nung nawala yung mama niya? Ano na ho siya eh. Kasi nung nawala yung 2 taon pa lang yan, tapos ito, parang 4. Hindi may alam na niya yun. 4 na Sa taon. 4 na taon na pala eh. May muang na talaga si Mark nun. Pero siya, si Eduardo, 2 taon pa ho yan. natatandaan mo pa si mama mo? Tanda mo na siya? 2 taon na, tandaan niya na yun. Namimiss mo si mama mo? Opo. Wala, kasi nasa na siya no? Nauna na agad si mama mo. Opo. Pero malaki bang pagbabago nung nawala siya? Opo. Dahil po, humirap po kami. Mas naghirap ang buhay. Opo. Kasi noon may trabaho si papa mo, tapos si mama mo nandiyan dyan, ano? Opo. Okay, so Mark, ganito, may tatanong ako sa iyo kasi hindi ko alam kung naitanong ko ito kay papa mo. Kung minsan kapag ka nandito kayo sa bahay ninyo, may nakakaranas kayo minsan na walang pangulam, na talagang wala. Opo. Asin lang po minsan po yung baon namin. Ay, yung yung... Pangulam? Opo. Anong ginagawa sa asin? Lalagyan ng tubig? Hindi. Hindi po. Asin lang talaga? Tapos lagyan po mantika. Okay na yun sa inyo. Opo. Tsaka nabanggit sa akin ng papa mo, kayo pala ni Eduardo, kahit si papa mo, nakakain na kayo sa halimbawa, alam ko paborito ng mga bata to eh. Nakakain na ba kayo ng Jollibee? Hindi ba po? Hindi pa. Bakit? Wala po pong kasi pera. Walang pera para makakain, pero gusto mo. Ikaw, Eduardo, gusto mo bang kumain sa Jollibee? Opo. Bakit anong kakainin mo sa Jollibee? Anong gusto mong kainin dun? Ha? Tiyan mo, hindi nga alam ng mga bata kung anong meron si Jollibee. Anong meron si Jollibee? Anong gusto mong kainin dun? Fried chicken po, tapos spaghetti. Gusto mo yan? Kailan mo gustong kumain? Ang tanong ko sa'yo. Kahit po ngayon, basta po makakain lang po ng masarap. Ba't naiyak ka? Okay lang yan, makakain ka ng masarap. Papakainin kita. Ha? Para naman masabi mo na ikaw ay nakakain na din sa Jollibee. No? Huwag ka na umiyak, Mark. Sasamahan kita ngayon. Ha? Samahan ko kayo ni Papa mo, tsaka ni Eduardo. Kakain tayo. Ha? Opo. Pero tayo. Tara. Okay lang yan. Hayaan mo yung ibang bata. Kung yung ibang bata, madalas silang pinakakain ng mga magulang nila sa Jollibee, sa McDonald's. Biyaan mo, Eduardo, pag Mark, kapag kayo nakapagtapos na ng pag-aaral, lahat ng yan makakain mo na. Di ba?
Opo. Pero huwag mo kakalimutan si papa mo. Na dapat kasama mo siya kapag kakain ka. No? Ikaw din, Eduardo ha? Opo. O, galingin niyo sa pag-aaral. Kamusta ang mga grado niyo muna? Ako po sa math, perfect po ako. Wow, paborito mo bang math? Opo, tapos GMRC po. Wow, paano yung ibang subject? Kamusta naman? Pilipino, science, kamusta yun? Yung science din po, favorite ko din po yun. Favorite mo din? Sa Filipino? Favorite ko po din yun, naka-90 po ako yun sa exam. Di ibig sabihin, inaayos mo yung pag-aaral mo. Opo. Ito si kapatid mo, si Eduardo, kamusta naman pag-aaral niya? Di ko po alam yung grado po niyan eh. Ang grado mo, kamusta? Mababa ba, mataas? Mataas-taas lang po konti. At least honest. Mahina po kayo nagbasa. At least, honest si Eduardo. Hindi niya sinabing mataas po para lang maging, kumbaga magpabibo sa atin. Sinabi niya talaga na mataas-taas lang po konti. At least honest yung bata. O sige, Tatay Eduardo, ngayon, nagpunta kami dito para ilabas sana kayong tatlo. No? Okay lang ba sa inyo yan? O sige. Ano ba, magpapalit pa ba kayo ng damit? Lalabas tayo? Papalit muna. O palit, lakad! Palit na! Lakad tayo sa gusto nyo. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. 'Cause, baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only. Nakabusog kayo ha. Hindi po, Nay. Hindi naman po kami. Kami diet. Sila na lang. Tara, tara. Sinay, salamat ulit ha. Bless po sa inyo na. So, sinasabi sa atin ni nanay kanina, talagang sa ngayon, hirap talaga sila ko Eduardo sa ano nila ngayon, sa pagkain. Kanina daw nagpunta ka ng nanay itong mga bata para bukod dun sa makinig sa ano yata sa Bible, ano din, gusto din nilang siguro syempre malam na yung tiyan, kaya pinakain nila nanay dun kanina. Kaya talagang sa ngayon guys, hirap daw talaga to sila sa konsumo sa pagkain nila. Wala naman talagang mag-aano po. Isang loob po talaga na ano. Opo. Kasi yung mga kapatid na nakapalibot, nakikita ko Wala parang rin ano naman. din, wala rin sa buhay. Wala rin naman. Kaya talagang ano guys, kailangan nila talaga ng tulong, suporta natin. So tara, dito na kayo. Sige po. Salamat ulit, Nay. Bless po sa inyo. Ay, doon pala sa kabila. Dito tayo sa kabila. Ako sila sa lagkita. Yan, maliliit. Likod dala ako. Likod dala ako. Sige, pasok doon sa dulo. Pasok. Nakasakay na ba kayo ng sasakyan? Nakasakay na muna kayo. Sige, pasok. Alright. Alright, so yan. Nandun na sila sa loob. At sa totoo lang ay sobrang sama ng nagbabadya na panahon, no? Parang uulan. Pero tuloy tayo. Then pagpabalik, siguro papaservisan na lang natin sila kasi medyo sikip talaga tong kalsada na to. Pinipilit lang namin may pasok tong sasakyan natin kasi medyo malaki na sa Agustus ngayon. Halos one way lang tong daan. So mahirap, may mga nakapark pa sa gilid. Kaya mamaya papaservisan na lang natin sila. And then tara na, punta na tayo doon at nang sa ganun ma-enjoy na ng mga bata yung kahilingan nila na sana makakain mo lang doon si Jollibee. Pero tingnan natin kung Jollibee o McDonald's, paras lang yan eh. Tara. Okay, palabas na kami. Tinan nyo guys, ang may kasalubong ngayon, oh. Pakita mo, kung may kasalubong tayo, wala na, harating tayo. Kasi maliit talaga itong daan, halos pang tricycle lang siya, tsaka motor. Ayos lang kayo dyan? Yeah. Si Mark, ayos lang? Junior pala to si Eduardo. May junior ka pala eh.
Napakasimple ng hiling ng mga bata, no? Makakain lang ng masarap. Kanina, nagpunta daw kayo doon sa kanila? Kala nanay? Opo. Anong ginawa ninyo doon kala nanay kanina? Nagbasa lang po kami ng Bible, tapos pinakain po kami ni nanay. Ay, Kuya Eduardo, parang balita ko sabi medyo hirap daw kayo ngayon sa pagkain. Oo. Bakit? Pupunta nga sana kami bukas doon kay sa mama ko. Bakit? Hihingi ko ng bigas doon. Hingi sana kayong bigas. Oo. Salamat tayo dito kala. Salamat po, tay. Nay. Ingat. Enjoy, Benson! Kaya, magandang hapon. Alright, so tara. Mag-aircon tayo. So, ano ba, ang mga kapatid mo pala, Kuya Eduardo, halos parang wala din sila sa buhay, ano? Hirap din. Hirap din po ngayon. Ano ba trabaho ng kapatid mo? Yung dalawa po nasa Maynila. Itong katabi mo? Ay, nasa Maynila siya? Oo. Ibig sabihin wala ka talagang as in kapatid na nandiyan dyan na kasama mo? Ano ko lang po yan, yung hipag. Hipag? Oo. Ay, ganun. Tapos yung palang lupa, hindi nyo pala sarili. Sa kapatid mo pala hinuhulug-hulugan lang yun. Ilang araw na kayong namumroblema sa pagkain, Kuya Eduardo? Simula ho nung Lunes, yung hindi ko sana napasok ng Lunes. Simula noon. Lunes. Tsaka guys, ang isa sa nakikita ko dito, kailangan ng mga bata ng suporta siguro sa pag-aaral nila. Lalo si Mike, nakikitaan ko din naman siya si Eduardo na gusto nila makapagtapos, si Didi makapagtapos. Kaya nyo, kahit 5 piso lang. Yung 5 piso guys, noon pa yun ha, panahon pa namin yun, yung baon na yun. Pero sa kanya, okay lang. Hindi siya nagahanap. Basta importante makapasok siya. Kaya nakikita ko kailangan nila ng suporta guys sa pag-aaral ng mga batang ito para makapagtapos sila. Try natin kung kabisa ko yung palabas. Dito na ba tayo kumanan kanina? Ay, nanggaling? Diretso. Saan po ang ginagawa? Dito, sa kalsada nyo dito. Dito po tayo. Oh, dito nga tayo, no? Alright. Excited na ba kayo? Opo. Ha? Opo. Tingnan natin sa McDonald's kung may palaruan ng bata, ha? Para kahit paano makapaglaro-laro din kayo doon, ano? Kasi medyo malayo ang mall dito sa inyo. Batangas City pa. Walang mall dito eh. Batangas City lang guys, so medyo may kalayuan. Alanganin yung oras natin. Kaya hanapan natin sila ng kainan na pwedeng makapaglaro-laro naman itong mga batang ito. Alas 3 na ng hapon mahigit. Kaya pa yan. So tara, kita-kita lang tayo doon sa sa pupuntahan namin. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone, I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Masaya ka naman. Apo. Sobrang saya. Okay, so pati yung mga bata kanina guys, nakita kong sobrang saya nila.
So Tatay Eduardo, nangangako kami, hindi ito yung una't huli, nakakain tayo sa ganito, no? Marami pa, sana marami pa tayong pagsamahan kasama yung mga anak mo. Kayo, masaya kayo? Happy tayo? Ikaw. So, ngayon, Kuya Eduardo, Tatay Eduardo, hindi lang yan, syempre bibigyan namin kayo ng cash. Yung sponsor kasi natin nagbigay din, 2 sponsor. So si Ma'am Marife tsaka si Ma'am si Ma'am Marife tsaka si Ma'am Salome. Okay? Sa 2, 3, 4, 5, 5, 6, o 6,000 pesos ito. Tapos ikaw nang bahala, basta alam ko na may problema kayo ngayon sa pagkain nyo sa... Yung una niyo pong binigay, bumili kami ng isang sako, naubos na po. Naubos. Okay, so ito, ibili mo na naman ito ng panibagong lalagay ko na sa bulsa mo, ha? Opo. Thank you so much po. Wala ka naman. So, ano sabihin mo na lang sa kanila, sa 2 nating sponsor? Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa amin. Okay. Laking tulong na po ito. Okay, so, salamat si Ma'am Salome nagbigay ng 4,000 tapos 2,000 naman kay Ma'am Marife. So thank you so much po. At napasaya na din natin sila. At ayun, kaya sa susunod, bimisita ulit kami sa inyo. Okay lang ba? Tsaka nakita ko itong mga anak mo, problema nila, baon sa school. Baon nga po. Minsan di nakakapasok. Kaya sana magawa natin to ng solusyon, matulungan natin yung mga anak mo sa pag-aaral, ano? Yep. Kasi sila ay alam kong gustong-gusto makatapos. Tulungan ka namin, ha? Nga po. Okay, so ngayon, paano? Pupunta na muna tayo. Kasi gagabihin na kayo. Nga po. Ayun na, tara. Put him first, 'cause he did that for me. He sacrificed himself so I could find my peace. Rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord forever and always. I rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord always. Put joy to his name every single day.